Hello guys, mga friendship. Ah, tatalakayin natin ang ah, ang buhay ng ng human being. 'Di ba mga friendship, ang ginawa ng Panginoon sa atin ay tayo yung pinakamatalino dito sa buong mundo, yung human being. So, binigyan tayo ng lahat-lahat, mata, ilong, mga kamay, pag-iisip, yan. Yan ang natin, yung binigay sa atin ni God. As a human being, dalawa lang ang klase ng tao, babae tsaka lalaki lang, girl and boy. Pero yung yung bakla, lalaki pa rin yun. Kasi kaya nga naging bakla daw yun kasi maraming, pag nagsisex daw yung mga magulang natin, mas sa romantic nila, mas marami daw ang similya ng babae. Oo, maraming similya ng babae ang na-produce doon sa kanilang pagtatalik. Ibig sabihin, mas maraming maraming cells ang babae. Kaya pag ganun daw, maging daw yung anak mo, halimbawa lalaki, medyo may pagka siya, may pusong babae. Oo. Pag marami naman ang sa lalaki din, marami ang cells, yung mga yun ang parang naging tomboy, yun din yung parang matapang, yung parang siga-siga, yun parang tomboy. Pero pag katamtaman lang daw, pantay lang daw ang ng cells ng babae at lalaki, yon daw tunay na babae at tunay na lalaki. Yan, nasubrahan daw yun, kaya ganyan. Oo, yun ang ko nabasa sa information sa YouTube. Yun yung marami yung sa babae, kaya naging medyo pusong babae. Pag marami sa lalaki, parang matapang yung mas parang lalaki yung pero babae siya. Pero ganun pa man, pa rin tayo, babae tsaka lalaki pa rin tayo. Hindi tayo kakaiba sa kanila. Babae tsaka lalaki pa rin, pareho ng mga organs, pareho ng mga personalidad, yan, pareho. Tomboy ka man o bakla, pareho pa rin, babae tsaka lalaki. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kung pwede ba tayong maging salbahe. Oo, mayroon talaga sa lahat natin magkakapatid, mayroon talagang sa bata pa sila spoiled, yan, hanggang sa paglaki nila nadadala nila yung pagka-spoiled nila. Medyo makita mo naman sa bata pa lang siya na medyo maarte, ganun, madadala niya yun sa pagka tumanda na siya. At saka
mayroon talagang lahi tayo na ano, medyo Israel. Kasi nga ano, nakasalat. Yung si Eva at saka si Adam, yan. Kasala sila, kumain sila sa pinagbabawal na pagkain. Kumain sila ng apple, kaya yan, kasala sila. Mayroong ano, ahas na nag-ano sa kanila ng ano, turo sa kanila na yun, kainin nila yung apple. So kinain naman yun, nakasala sila. Yun, pinagbabawal yun ng Panginoon. Kaya naging ano, taksil yung si Eva. Ngayon naman, pag-usapan natin yung ano, yung kasamaan ng isang tao. Ibig sabihin, yung mga killer, yan, mga marunong pumatay ng tao, marunong manakit ng tao, kaya niyang bumaril, kaya niyang saksakin ang isang tao dahil lang sa ano, yung siguro hindi normal yun ang pag-iisip niya. Ibig sabihin, ano siya, yung minsan yung tao na gano'n, na gumagawa ng gano'n, yung pumapatay ng tao, parang gumagamit ng mga droga kasi para makalimutan nila na ano, na wala na sila sa sarili, gano'n, pumapatay. At saka yung ano, yung mga ano, mga bayaran na ano, mga tao na ano, mga hard killer, yan, binabayaran sila, pero dahil binayaran sila, gagawin nila lahat para, dahil solid doon sa binayad nilang ano, nang nagturo sa kanila na ano, papatayin yung isang tao, yun. Kaya pumapatay sila dahil mayroong bayad. Oo, may bayad yun. Kaya nagagawa nila yun dahil sa kahirapan na ano nila, tinanggap nila yung pera para pumatay ng tao. Yan. Pero alam nyo, friendship, dapat ano, hindi tayo nagpa-sol-sol sa ibang tao, hindi tayo nagpadikta sa ibang tao, na dahil ano, may isip naman tayo, may utak tayo, yung ibig sabihin mayroon tayong ano, ginawa tayo na ni God para hindi tayo pwedeng manakit ng tao, pumapatay ng tao, or ano, manakit. Dapat hindi ganon. Kailangan talaga ano, ang tao kasi dito sa ano, sa mundo, ano lang, dalawang klase lang. Ibig sabihin ano, babae at lalaki. At saka sa ano naman, dalawa lang klase na ano, yung masama at saka mabuting tao. Yung masama, na-impluwensya sila sa ibang tao na gumawa ng masama dahil binabayaran sila, nakagamit sila ng droga, or ano-ano pa ang ano nila, mga ginagamit nila na pangpahay para maano yung utak nila. Oo, ganon yung nagawa ng tao. Pero alam mo, mga friendship, ang tao talaga ano, ginawa ni God para maging mabuting tao, hindi sama-samang tao. Ganon yung ano ni God. Kaya once na ano, mamatay tayo, mga friendship, ano yan, once na wala na tayong hininga, ano yan, diretso na yan, yung hindi na tayo hindi pa natin, halimbawa nawala na tayo ng hininga, ano na kaagad yan, bagsak na ang katawan natin, wala na tayong mabanggit na mga kapatid, mga magulang, mga
nanay, tatay, hindi na natin mabanggit or mga kaibigan kasi on the spot wala na yung hininga mo, ano na, hindi na tumitibok yung puso mo. Oo. Tsaka wala nang sounds yung ano natin, yung paghinga natin wala nang sounds kasi wala na yung hininga natin, hindi na nagpa-function lahat. Kaya once na mamatay yung isang tao, ano na yun, bali zero balance na ang nasa ano utak niya, wala nang memory, wala nang wala na siyang lahat, zero balance na. Pero nakadilat pa rin yung mata, hindi na nagpa-function yung mata. Yung nasa ospital na 50-50, hindi ka nakilala noon, oo. Kasi na yun, bali zero balance na ang wala na siyang memory, oo. Na siya, flat tire na siya, oo. Ganyan, mga friendship. Kaya sa ngayon pa lang friendship, sa buhay natin, na buhay pa tayo, kasama pa natin yung mga magulang, mga kapatid, ipadama mo na mahal mo sila, iparamdam mo na gaano mo sila kamahal. Oo, wag kang mamadamot sa kanila. Kaya ganyan ang mga friendship. Tapos yung once na pag namatay ka na, hindi ka na makahingi ng tawad sa Panginoon. Kasi ibig sabihin, marami kang nagawang kasalanan, kriminal ka, nakapatay ka. Dapat buhay ka pa, nagsisisi ka na. Kasi once na 50-50 ka na, hindi ka na makahingi ng tawad sa Panginoon kasi wala nang lumalabas na sounds, wala nang memory yung utak mo. Basta wala na, zero balance na. Kaya ganyan ang gagawin nyo mga friendship. Kailangan mahalin nyo ang mga magulang nyo sa magkasama-sama pa kayo. Thank you mga friendship. Bye-bye. Sana may matutunan kayo.